Magandang araw po. Si Doc Willie ulit to. Gumawa lang ako ng extra FB Live ngayong araw. Medyo ginulat ko po kayo ngayon kasi ang dami kasi po nagtatanong tungkol dun sa topic namin ng isang araw tungkol sa mga thyroid problems at kailangan nga ng operation. So marami nagtatanong, Doc, kailangan ko ba ng operation? Kailangan ko ba ng operahan ba? O pwedeng gamutan na lang? So, gagawa ako ng special FB Live video po para sa inyo. Pinagdasal natin maigi to kasi nakita ko ang daming nagko-comment at marami nagsabi sa akin kahapon na magpapa-opera na daw sila ngayon dahil napanood nila yung FB Live ko. Dati daw meron silang mga bukol sa suso na malalaki, hindi nila pinapa-opera, meron silang goiter na malalaki na hindi rin nila pinapa-opera. Pero ngayon daw, nang napanood nila yung FB Live, siguro nga, God's will, nakita nila, magpapa-check up na daw sila. Ready na daw sila magpa-check up. So, salamat sa mga nanonood at pakishare po tong video natin para makita na mas maraming tao. Wala ngayon si Doc Lisa, solo ako, medyo busy. Ngayon po, so first part natin, pag-usapan natin, kailangan nyo ba ng operasyon or hindi? Okay? Kailangan ba? So yung sa first part, pag-usapan natin kung kailangan ba o pwedeng gamutan lang. Doon naman sa second part, pag-usapan natin yung mga sakit na kailangan talagang operahan, na walang choice. Okay? So, kailangan nyo ba ng operasyon? Nagpa-check up na ba kayo sa doktor? Tatay, si nanay ba? Sinabihan, uy, kailangan mo ng opera. Ayaw natin, walang pera. Pero ito po, number one, dapat kayo ang magdidesisyon. Ikaw mismo, kayo nakikinig sa akin, ikaw mismo, kasama ng iyong doktor, kayo ang magdidesisyon kung kailangan mo magpa-opera. Salamat sa lahat na nagko-comment. Thank you very much. Appreciate ko lahat kaya ginagawa ko to para sa inyo. Kasi alam ko nakaligtas tayo ng maraming buhay. So number one, ikaw ang magdidesisyon, ha? Hindi yung kapatid mo, hindi yung ibang tao. Number two, itatanong niyo sa doktor, emergency ba ang operation o hindi? Pag emergency, palagi natin sinabi, emergency, appendicitis, puputok na. Wala ka ng choice. Nabangga ng kotse, may pumutok, kailangan na. Wala tayong choice. Pag sinabing emergency, kailangan gagawin na yon, ha? Meron mga pumutok na appendix, aortic aneurysm, wala tayong choice, di ba? Kahit wala tayong pera, utang na lang tayo. Pangatlong kailangan natin alamin, may mga bagay na kailangan yung operasyon. Bakit natin pinapagawa yung operation kahit anong parte ng katawan? Number one, kung sobrang sakit na yung parte, sobrang sakit na yung hips, hindi na makalakad talaga, may sira na hips, so hip replacement na. Pangalawa, kung may depekto, palagay natin may cleft lip, di ba? Merong may hiwa dito, so walang choice, kailangan operahan kung gusto nyo umayos yun. At pangatlo, kung gusto natin pahabain yung buhay ng pasyente, syempre rin naman goal natin, humaba ang buhay ninyo, kailangan din ng operation. Number 4, pag-iisipan nyo yung operation na kalmado kayo. Syempre nakakatakot. Huwag nyo muna isipin kung magkano yung gastos. Kasi pag inuna nyo yung gastos, sasabihin nyo agad, ay, huwag na lang, di ba? Parang gastos eh. So, huwag na lang agad. Number 5, pag magpapa-check up kayo sa doctor, yan, thank you sa lahat na nagko-comment, magpapa-check up kayo, kailangan may papel kayo. Ito lagi sinasabi ni Doc Lisa, kailangan may papel, nakasulat na, anong pangalan ng surgery, anong gagawin, angioplasty ba, gallbladder surgery, tapos, bakit gagawin yung surgery? Tapos, anong resulta ma-expect ko? Gaganda ba? Mawawala ba yung sakit? Mabubuhay ba ako na mahaba? Ano yung risk? Delikado ba? Kaya ba ng katawan? Delikado ba? Ngayon kasi, kahit edad 70, 80 years old, kaya na yung operation eh. Hindi na kailangan bata kasi maraming operation baliwala na eh. Dahil ang dami nang ginagawa, paulit-ulit, sanay na yung mga doktor. Tapos syempre, itatanong natin sa doktor, magkano gagastusin? Kung may PhilHealth ako, magkano ba? Kung may health card ako, magkano ba? Kasi kadalasan, kahit may PhilHealth, may health card, meron ka pa rin gagastusin. Pag sa government hospital, mas mababa. Mamaya pag-uusapan natin yan, ha?
Hindi naman ganun kahaba itong FB Live ko, pero important kasi. Tapos, number 6, gusto ko sana hihingi kayo ng second opinion. Palagyan natin, kahit anong major operation sa katawan, mas gusto ko, magtanong pa kayo sa isang surgeon. Magtanong kayo ng dalawa. Pag sinabi ng unang doktor, opera. Okay? Sabi ng pangalawa, huwag muna. Huwag muna. Sabi ni sa opera, sabi ng opera, sabi ng pangalawa, no. Hingi tayo third opinion para tiebreaker, para malaman. 'Di ba? Kasi hindi mo sure eh. Wala namang mali doon, pero meron siyempre mga surgeon gustong mabilisan, na mas aggressive, meron naman mas conservative. Ngayon, kung yung unang doktor sabi, opera. Pangalawa, lumapit ka, opera pa rin. So, wala ka ng choice eh. Dalawa na nagsabi. Di ba? Wag na matigas ulo. Dalawa na eh. Merong mga, ito po, importante ito ha. Kinig po tayo. Salamat sa pag-share. Kahit biglaan tong FB Live ko. Merong mga surgery na medyo kailangan magtanong ng second opinion. Yung mga okay naman, pero kailangan second opinion. Parang dalawang doktor sana magsasabi. Number 1, yung mga tonsillectomy. Yung iba sabi, tanggalin ng tonsils. Sabi ng iba, wag muna kung laging nag-infection. Hysterectomy, minsan yung tinatanggal yung matres, hindi rin sure. Cesarean section, di ba, sa mga buntis? Normal ba? Cesarean ba? Tanong tayo kung ano mas maganda. Ayaw kasi natin laging CS agad eh. Kasi pag cesarean agad, baka mahirapan ka dun sa susunod. Number 3, mga angioplasty, bypass sa puso. Maganda magtanong din kung kailangan. Tapos yung gallbladder stones, gallstones, kailangan ba tanggalin? May ibang doktor, maliit ang bato, inoperahan, ibang malaki, depende. So, minsan, 2 opinions maganda. At syempre sa huli, plastic surgery. Kung magpapaganda lang kayo, pag-isipan nyo muna kung kailangan ba o hindi. Mamaya, hindi naman kailangan. Mamaya, lalong pumangit. Diba? So, hindi natin masabi. At syempre, number 7, kailangan magdadasal tayo. Hopefully nga, salamat sa mga nanonood, sa nagsishare nito. Ngayon naman, sa second part, ito yung mga bagay na para sa akin, kailangan nyo ng operation. Ito yung pinag-usapan ko last time. Ha? Sa lahat na nakikinig ngayon, paki-share sa kaibigan yung kailangan operahan, paki-tag sila yung pangalan nila, kasi baka maabot to sa kanila, mapakinggan nila ako, at magpa-opera sila. Number 1, ito yung mga 4 na feeling ko kailangan at mura lang. Okay? Kailangan na mura pa. Kaya niyong gastusin, kaya niyong utangin. Kaya gusto ko ito yung goal ko eh. Ito yung pinipilit ko nga sa gobyerno noon na ito yung goal ko. Na sana nga gawin ng gobyerno yung sa O, G, gamot, gawing mura, O yung operation. Itong 4 na operation, mura lang. Number 1, breast mass operation. Lahat kayong babae na may bukol sa breast, ha? Alam ko marami sa inyo may bukol. Nanonood kayo ngayon. Maliit na bukol, malaking bukol, parang holen, parang tennis ball. Kadalasan tatanggalin talaga yan, ha? Puwera lang kung sobrang liit, wala pang 1 centimeter, sabihin natin hindi cancerous. Pero kung sinabi na ng doktor, ay malaki yan, babiopsy tatanggalin. Pag breast mass operation, ha? Sa lahat na nakikinig, sa lahat na nagtatago sa doktor, sa lahat na nag-rorosaryo na lang, ayaw na magpatingin, okay magdasal. Pero pag sinabi na ng doktor, operation, baka yun ang sagot ninyo eh. Huwag niyo papatagalin yung breast na bukol. Kasi kung cancer yan, lumaki yan, lumipat yan, wala na tayong magagawa. So, breast mass operation, kailangan talaga operahan. Ha? Meron akong picture dito na pwede pakita sa inyo sa breast mass. Napakita ko the other day. Breast mass operation, para siguro mas makinig yung kababayan natin na pag ganoong level, kailangan na. Lalo na kung malaki na yung mass. Mamaya papakita natin dito. Breast mass. Kasi pag yung breast cancer, ayaw ko naman sabihin breast cancer agad, kung lumaki na siya, pag stage 1 lang, maliit lang, kaya pa natin agapan eh. Pero pag naghintay kayo ng 1 buwan, 2 buwan, hinintay nyo muna sweldo nyo, tapos sa abroad, operahan na kayo, sa Saudi, sa Japan, tapos ayaw nyo pa, hinintay nyo lumaki na lumaki yung bukol, sabi mo, hintayin ko na lang umuwi ako sa Pilipinas after 6 months.
Pagbalik mo dito, kumalat na. Kumalat na yung bukol sa baga, wala na. Ending na. Yung tulad nga ng nasabi ko dati, goodbye world na. Kawawa naman yung pamilya nyo, wala nang magulang. Kawawa naman yung mga anak ninyo, magiging ulila sila. Paano? Sinabi na ng doktor, tanggalin yung breast, yung bukol sa breast. 'Di ba? Magkano gagastusin? Hindi ganun kamahal. Mga 5,000, 10,000 pa umpisa, baka kakayanin na sa government hospital, lalo na ngayon kung itataas nila yung ililibre. So, yung mga may bukol sa breast, balik kayo sa doktor, malamang papa-ultrasound yan. Pag masamang bukol, patanggal nyo na. Ha? So, pakitag yung mga meron ganyan. Pangalawa, yung mga may myoma. Ito, may myoma. Kayong mga may myoma, alam niyo yan, di ba? Lakas ng bleeding. Pakita ko yung picture, I will reverse, para makita nyo. Re-reverse ko. Ito. Yan, ang myoma. Okay? Fibroids ang tawag sa kanya. Sa mga may myoma, ito yung matres ng babae. Nakita niyo, may mga bilog-bilog, Ang lalaki nitong mga bukol, Yan. Dahil dito sa bilog na yan, dudugo. Bawat regla nyo, lakas ng dugo, lakas ng bleeding. Bakit nang bleeding ng malakas? May bukol kasi, may myoma Kaya pag lumaki yan, maubusan kayo ng dugo, magiging anemic kayo, mapuputla kayo. Pag maputla, babagsak na lang. Pag tumayo, nahihilo, maubusan kayo ng dugo. At pag naubusan ng dugo, hindi pinaoperahan yung myoma, hindi papatanggal yung matres, pwedeng mamatay yung pasyente. Madali lang yung operation na yan. Kailangan nyo lang dugo. Baka mga 5 to 10,000 initially, kaya na. So, yan. Isa pang kailangan operahan agad. Ito, goiter. Pinakita ko, Ito yung normal thyroid. Pero meron mga abnormal, Ito, wala tong bukol, Ito, normal siya. Maganda tingnan. Pero may mga goiter na may bukol dito o may bukol dito. Hindi lahat cancerous. Pero hindi mo masabi kung cancerous o hindi. Kailangan mo i-biopsy, Diba? Kailangan mo i-biopsy. So, kung mayroong mga bukol, lalo na malaking bukol, sabihin ng doktor, tanggalin, papa-opera nyo. Mura din yan. Kayang-kaya rin natin yung presyo niyan. Okay? So, yan naman kailangan operahan. Pag malaki na yung sa thyroid, hirap na lumunok, kitang-kita na. Mamaya, mabarahan na itong trachea, itong daanan ng hangin, Hindi na kayo makakahinga. Hindi na makakakain, nabubulunan na. Diba? Delikado, pwedeng mamatay yung pasyente. Ito rin, cervical cancer. This is the cervix. Pag cervical cancer, stage 1, kailangan operahan talaga. Kailangan operahan. At makakaya po yan. Katulad ng pinakita ko kanina, yung myoma. Okay? So, yan yung mga kailangan operahan. Ang isa pang kailangan operahan ay yung luslus. Hernia. Hernia, yung mga lalaking may luslus. Ang problem kasi sa may luslus, hindi na sila makatrabaho, konting lakad lang, sakit, delikado. Lumalabas dito, mapapakita ko ba? O ito yung model natin, pwede ko siguro pakita dito. Ang luslus lumalabas banda rito sa may singit, dito sa baba yan, dito sa may singit. Sa may singit lumalabas yung luslus, yan. Okay? Pag tumatayo, umuubo, nagbubuhat, lumalabas sa may singit, sa may balls. Ang problema sa luslus, pag hinahayaan mo siya, lalaki ng lalaki yung pouch at itong bituka. Pwedeng lumabas ang bituka sa daanan ng luslus, maipit ang bituka. Pag naipit ang bituka, operahan kayo, emergency yan. Emergency. Kaya ang luslus, para makabalik sa trabaho, si tatay, kailangan operation din. Gaano kamahal? Ito na, pag-usapan natin yung mga gastos. Siguro mga 5,000, 10,000 initially. Ayan na, andyan na yung mga tanong ninyo. Sarah Reason, magkano gastos sa myoma? Kahapon may tumawag sa akin, magkano gastos sa thyroid, magkano gastos. Ito sasabihin ko. Kung may pera kayo, doon tayo sa private, di ba? Mabilis, private. Kaya mahal ang private Private, yung ganitong operation sa breast, sa myoma, sa thyroid, sa hernia, siguro baka 80,000. Siguro ganun, may professional fee pa Pero kung gusto natin makatipid, doon tayo sa government hospital. Kung anong government hospital na malapit sa inyo,
Kahit hindi yung pinakamalaking hospital, kahit yung mga LGU hospitals nyo lang. Ang problem kasi kung doon tayo pipila sa malaking hospital like PGH, di tayo makakaabot ng pila. Ang pila nila 3 months, 6 months. Hintay ka 6 months. Nang hintay ka 6 months, kumalat na yung cancer. Kumalat na yung bukol. Kahit mo sabihin mo libre, wala nga ang kama. Diba? So, wala rin. Unless papagawa tayo bagong ospital na may kama talaga. So, pag ganyan, doon na lang tayo sa malilit na hospitals, mga LGU hospitals, hospital sa city ninyo, baka mas maiksi ang pila, lalo na kung doon kayo nakatira, mas okay doon. Magkano gagastusin? Tingin ko initially, kung meron kayong utang na lang, meron kayong 4,000 or 5,000, kakayanin na eh. Ang gagawin kasi ganito eh, breast mass, myoma, thyroid, or hernia, first, punta kayo sa doktor. Punta kayo sa government hospital. Okay? Pila kayo sa outpatient department. Kailangan haba ng pila, ha? Haba ng pila. Tiyaga talaga yan, madaling araw. Kung may pera konti, pwede magpa-check sa private, pero pipila pa rin tayo sa government. Eh. Baka pila ka madaling araw, hintay hanggang tanghali, kawawa talaga ang pasyente, pero magtiyaga na lang po, ha? Pasensya na. Masikip ang hospital ngayon eh. Wala ba tayong pwesto sa gobyerno? Hindi natin pwede pagalitan eh. Pero kung ako talaga may pwesto, papagalitan ko. Dapat talaga i-Senate hearing yan eh. Batang haba ng pila. Diba? Bakit 3,000 nakapila sa ospital? Hindi makatao yan. Pero wala lang nagsasabi. Hayaan na natin. Anyway, tiis muna tayo sa sistema kasi ang daming ang pasyente at kulang pa yung mga bed natin at mga gamit. So, pila kayo sa government hospital, outpatient department, dapat walang bayad. Yung iba nagpapabayad 100 pesos. Bayad na lang, ha? Dapat patanggal talaga yan eh. Meron na ako kinausap eh, pinatanggal na. Outpatient na, charity na, pinapabayad pa. Yan ang dapat tanggalin agad ng DOH. First rule, tanggalin lahat ng... So, magbabayad kayo ng 100 pesos kahit charity. Meron pa nga 200 kahit charity. Di, tiis na lang muna. Utang muna tayo. Bayad mo na 150, check up, outpatient. Pa-check yung breast mass, pa-check yung myoma, pa-check yung thyroid, pa-check yung hernia, may konting lab test. Yun ang gastos natin. Mga x-ray, tapos ultrasound, makikita kung yung bukol, kailangan operahan. Tapos, kung pasado na, kailangan nyo ng cardiac clearance. Cardiac clearance, heart clearance na kaya ng puso operation. Madali lang yon. X-ray lang, ECG lang, konting blood test lang. Pero walang libre sa buong Pilipinas. I'm sorry to say. Yan nga yung goal ko eh. Yan nga yung gusto ko gawin talaga na dapat ilibre yung lab test. Sa ngayon wala. Kahit may PhilHealth ka, wala. Kasi outpatient eh. PhilHealth kino-cover lang pag na-hospital ka na. So itong mga X-ray, ECG, lab test, pati test sa mga check-up ng thyroid, lahat, breast mass, bayad nyo yan. Siguro mga 1,000, 1,500, baka kakayanin na. Tapos noon, pag may labs na kayo, ready na, punta kayo sa doktor, ang haba ng pila, maghintay tayo ng schedule. Dito pinakamahirap yung paghihintay ng schedule. Kailangan, maparaan kayo, makulit kayo. Kasi kung hindi, papabalikin kayo every 3 months, hanggang wala na, lumala na yung bukol, tinamad na kayo mag-follow up. Diba? Kaya sabihin nyo sa doktor nyo, Doc, may pag-asa ba ako maoperahan sa hospital mo? Kung mabait yung doktor, honest siya, sabi niya, walang pag-asa dito. 6 na buwan, hindi na kayo maoperahan. Lipat kayo sa maliit na hospital. Baka doon mabilis. Ganun yung ginagawa namin sa mga operations sa Salamat, Doc. Hindi ko na sila mapa-opera sa mga big hospitals. Minsan doon sa Valenzuela, mababait. Mas mabilis eh. Na-opera ng mga 1 week, 2 weeks eh. Gastos ko, tinulungan namin pasyenteng mahirap, mga 25,000. 25,000. Pero wag muna kayo matakot sa 25,000. Wag muna isipin yon. Isipin nyo muna yung initial na 3,000, 4,000, pwede na yan. Tapos pasok na, pila na. Pag nakapasok na kayo sa hospital, matawag kayo, magkulit kayo, nakapasok na kayo, magpapa-opera na tayo. Ng itong 4 na sinasabi kong madaling gawin yung breast mass, kung malaking bukol, tatanggalin niya na. Number 2, yung myoma, para hindi kayo duguin, tanggalin Yung thyroid para makahinga na, operahan na. Yung hulos-los, operahan na. So pipila na kayo, papasok na kayo.
At pagkatapos noon, mga isang araw lang, tapos na operation. Baka 2 oras lang yung operation, tapos in one day, tapos na, gising ka na, 2-3 araw, uwi ka na. Pagka uwi mo, tapos na ang problema. Kung myoma, wala ka ng problema. Kung luslos, wala ka ng problema. Konting pahinga siguro, 2 linggo. Kung yung bukol sa breast ay breast cancer, okay pa rin. Natanggal mo na yung bukol eh. Hahaba ng buhay mo eh. Tapos kung kailangan pa konting chemotherapy, tableta, tsaka na natin pag-usapan yon. Diba? Thyroid, kung hindi naman cancer, di okay din. Tapos may konting gastos din syempre. Libre yung kama ng hospital, which is good. Libre yung doktor sa hospital, sa government hospital, charity, good din. Pero yung biopsy, babayaran nyo. Yung dugo, babayaran nyo. Yung gamot na, siyempre, babayaran din. Kaya doon umaabot yung 10,000-15,000. Mahal kasi ang dugo. Mahal ang dugo. Parang 1,000 plus eh. Gastos namin sa dugo. Ay minsan kailangan 2 bag, 4 na bag, 5,000-6,000. So para sa inyo, alam ko bakit ayaw nyo magpa-opera. Nababasa ko isip nyo eh. Kaya ginawa ko tong FB Live. I can read your mind eh. Kahit hindi kayo mag-comment eh. Una-una isipin nyo, gastos. Diba? Sinabi ko 20. Huwag mo nga isipin 20,000, 3,000-4,000. Walang 3,000-4,000. Sige, pag nakita tayo, bibigyan kita. Walang problema. Diba? Ma-operahan ka lang. Marami ang pasyenteng ganyan. Kundi umutang kayo sa employer nyo, sa kamag-anak nyo, sa tatay nyo, o kahit kanino. Diba? 3,000-4,000 lang. Sobra naman dali yan. Diba? Kikiusap ka lang. Yun mo na. Tapos, pagdating sa ospital, kailangan mo pa a few more thousand, doon na lang umutang ulit. Kasi gusto ko, tanggal na agad yung problema nyo. Tanggal na yung bukol, cancer, o luslos. Tanggalin na muna yung sa katawan nyo. Safe na kayo. Tsaka na natin ayusin kasi makakatrabaho na kayo. So, ngayon, kahit may 3,000-4,000, alam ko marami sa inyo. Ayaw pa rin, di ba? Dahil takot. Takot eh. Kahit sino takot, ako rin takot eh. Bakit takot? So, takot kayo, dadaanin na lang sa alak, dadaanin na lang sa, wag na, bahala na, God, bahala na ang Diyos. Pero syempre ang Diyos naman, kaya nga tayo may FB Live eh, kaya tutulungan kayo ng Diyos, pagtutulungan ninyo sarili nyo. Kasi madali lang nga to eh, 5,000-10,000, maoperahan na kayo, save na kayo eh. Hindi na kailangan maghingiin natin na mag-miracle mula sa taas na biglang mawawala yung bukol. Malabo po eh. Tagal na akong doktor, libo-libo. Ang pinaka-miracle na nakikinig kayo sa FB Live, nagpa-opera kayo sa doktor, gumaling kayo, hindi naging okay yung operation, okay naman dapat operation na to, 99% okay yan. Okay yung operation, nabuhay kayo, yun ang miracle. Hindi yung si God darating tatanggalin yung bukol mo, huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Kaya kami nandito eh, di ba? Tsaka yung akin, lahat libre. 10 years na kami ni Doc Lisa, lahat libre. Lahat na makita ko libre. Tataka yung mga doktor, ayaw maniwala. Pero okay lang. Pero lahat talaga libre, 10 years. Makita ako siguro sa magulang ko, tumutulong na lang ako sa business nila. Diba? So 10 years na kami libre at 25 years na kami nagme-medical mission. So itong payo ko para sa inyo, para sa bayan, kasi kailangan meron talagang tutulong sa bayan eh. Kawawa na Pilipino eh. Diba? So, yan ang talagang goal ko. Wala akong ni piso makukuha dito. Kita nyo, libre lahat FB Live natin. Walang ads yan. Walang produkto yan. Kahit sa page ko, walang produkto. Okay? So, yun ang marami pa rin sa inyo siguro hindi ko pa nako-convince. Ayaw nyo pa rin. Tandaan nyo ito yung mga matitigas ang ulo. Sasabihin nyo, ay kawawa pamilya ko pag nagpa-opera ako, gagastos sila ng 5,000, 10,000. Ang problema ganito, pag hindi kayo magpa-opera ng bukol sa breast, lalaki yan. Ganito mangyari naawa ka sa pamilya, ayaw mo magpa-opera. Hindi mo sinabi sakit mo kay mister, hindi mo sinabi sakit mo kay nanay o sa anak mo, tinago mo. 'Di ba? Nagtatago pero nanonood kayo ng FB Live kunwari, 'di ba? Nagtago kayo. Hindi lang 5 to 10,000 gagastos yan. Number 1, lalaki yung bukol. Magnanak-nak yan, lalagnatin ka. Hindi naman mamamatay agad yung pasyente na nagkasakit, patay agad tapos na. Hindi eh. Kakalat yan. Ilang buwan yan tapos dadaling ka sa ospital.
Lalagyan ka ng maraming swero, antibiotic, bubuhayin ka nila matagal. Gagastos sila ng daang-daang libo. 100,000 gagastusin nila. Mabebenta yung bahay ninyo dahil tinago mo yung sakit eh. Mahihinto aral ng anak mo, pati yung tuition, magiging byuda yung Mr. Mrs. mo, dahil tinago mo lang yung sakit. Ang daming ganyang pasyente. Hinintay nila lumaki ng lumaki. Lalong lumaki ang gastos. Eh ngayon, maliit pa yung bukol nyo sa thyroid. Tanggalan natin. Maliit lang yung myoma. Mabilis lang yan. Kagat lang ng langgam yan. Magpapasalamat kayo sa akin pag ginawa nyo. Maliit lang yung thyroid, yung luslos, makakatrabaho na kayo. At pag nagawa itong operation, pag nagawa yung myoma operation, normal na kayo. Trabaho na kayo. Ha? Kung sino nagpautang sa inyo ng 5,000, bayaran nyo ng 3 doble. Di ba? Sino yung mga may thyroid, yung mga may luslos, pwede na kayo magbuhat. Yung mga may myoma, may dugo na kayo. Di ba? Yung thyroid, buhay na kayo, makakahinga na kayo. Di ba? Simple lang naman yan eh. Ngayon, sa mga nagtatanong, na-convince ko na kayo, ha? Ayoko matigas ulo. Ha? Bakit matapang si Doc? Hindi mo para sa akin to eh. Para sa inyo to. Misa kasi, iniisip nyo, ay, yung doktor, kinakwartahan ako, kaya ayoko. Okay na, malay mo. Eh kayo, hindi ko kayo kinakwartahan. So, hindi nyo pwede gamitin excuse sa akin yan. Diba? Nakita nyo naman yung mga sakit, ha? Simple lang to. Simple lang to, okay? Ha? Salamat sa mga nagko-comment. Malinaw na malinaw. Simple lang to mga operation. Ito yung mga basic, ha? So, ilang kayo na sa Pilipinas? Ang tansya ko, mga 100,000 Pinoys sa computation ko. May bukol sa breast na sana stage 1. Gusto ko mahuli stage 1 cancer. Pero maghintay kayo stage 2, kaya pa rin yan. Yung mga may myoma, ang dami niyang babae. Talagang bleeding. Wala nang katapusang bleeding hanggang maputla na. Mga may bukol dito, kita niyo naman, ha? Ang dami yan, mga babae. Yung mga may luslus, marami din yan. So, yan po yung goal natin. Kung meron kayong comment, i-share nyo to sa matitigas ang ulo. Kasi sa halagang murang-mura lang, hindi ako naniniwala pera ang issue. Kasi kung gusto mo makita tayo, ako na magbibigay sa inyo, impossible na wala. Tapos, sinong doktor pupunta? Kahit sino. Kahit sinong surgeon. Kahit sinong surgeon. Alam mo, gusto ko magbigay ng pangalan. Kaya subukan nyo si bibigay ba? Subukan niyo si Dr. Jim Sanchez. Hanapin niyo sa Facebook. Mabait yun. Hero yun. Sabi mo, ni-refer ko kayo. Lilibre kayo. Na. Pero hindi niya kaya lahat, ha? Pero mabait yun. Dr. Jim Sanchez. Yung mga kakilala ko rin. Marami naman doktor mababait, eh. Like yung mga surgeon, magmakaawa lang kayo. Bigyan niyo na lang isang piling ng saging. Dok, wala akong pera. Ako na lang maglilinis ng kotse mo. Di ba? So, magmakawa na lang kayo hanggang matapos yung operation. And after that, okay na kayo. Kasi kung hindi kayo magpapa-opera at hindi kayo manonood nitong FB Live ko, una-una, kawawa ang pamilya mo. Kaya sa mga hindi pa makadecide, lalo na yung mga nasa abroad, swerte na kayo sa abroad. Ang ganda-ganda na ng healthcare dyan sa Japan. May sumulat sa akin, operahan na siya sa Japan. Ayaw pa rin niya. Sabi ko sa kanya, nag-email sabi ko, hindi, magpa-opera ka dyan, ngayon. Kung hindi ka magpa-opera, kalimutan mo na. Ginawa niya, nagpa-opera siya. So, in 1 week, sumulat siya. Magaling na siya. Kasi pag uuwi siya dito, gagastos siya 500,000. Sabi ko, libre ka na dyan. So, yung mga nasa abroad, tingin ko, okay naman yung mga doctors. Hindi naman nila kayo papatayin, matatanggal license nila eh. So, kung nandyan na kayo, may healthcare na kayo, pa-opera na kayo. Kasi mahirap maghintay dito, magbakasakali, pumila, eh, nandyan na yung ninyo, swerte ninyo. Okay? So, malinaw na explain ko. Kompleto ha, mura lang, 3,000 to 4,000 initially. Tapos, paano yung ibang babayaran sa ospital? God will provide. Maniwala muna kayo eh. Siyempre, God will provide. May darating na tulong yan. Kundi punta kayo sa Salamat Doc. May darating na tulong. Kundi i-write off na lang natin sa ospital. Pwede may write. Hindi naman malulugi ang ospital, government hospital. Paano sila magsasara? Pag naubusan ng pera yung ospital, hindi kayo nakabayad, lalagyan lang ng national government ng pera, ayos na yun. Diba? Eh, Pilipino kayo, may sakit kayo, kailangan nyo. Responsibility ng government, ayon sa Constitution,
gamutin ang may sakit. Nasa I think 1986. Basta nasa Constitution natin yan. Trabaho ng gobyerno, magbigay ng libreng gamutan sa pobre. Nakasulat niya, sa may hirap na tao. So, right nyo yan. Hindi kayo dapat magmakaawa. Right nyo yan. Pero yung unang initial gastos, hanap muna tayo pera. Okay? Any final questions? Salamat sa lahat. Susan, kailangan libo-libo magpapa-opera, ha? Sabi ni Doc Willie, okay na, go na. 1 day lang. And after 1 week, okay na kayo. Last na lang ikukwento ko. Last na lang, Meron ako isang pasyente na nakita sa Salamat, Doc, sa medical mission. Kasi buong buhay namin. Ano siya? Ang daming pasyente. Ang daming pasyente. 200. Kaya pasensya na kung hindi ko kayo nakikita na matagal. Ang daming pasyente kasi. Tapos may isang lalaki. Meron siyang bukol dito. Ang laki. Hindi na niya ako makausap. Ang daming tao nakapaligid Sabi niya, Doc, gumanon siya sa akin, Doc. Tapos nagpakita siya ng bukol. Sa dami ng tao, hindi ko siya mapuntahan. Ano mong ginawa ko? Kumuha ko sabi ko sa kanya, magpa-opera ka na. Gusto ko pagbalik mo, wala na yan. Ginanon ko siya. Tapos binigyan ko siya 500. 500 lang. Hindi ko siya binigyan ng 3,000, 4,000. Minsan 500 lang kailangan nila pang umpisa. Sabi ko, ito 500, pamasahe, magpa-check up ka dyan sa government hospital, I think sa East Ave. At yung iba, sila na bahala sa'yo, ha? So, pinasa ko sa kanya yung pera, patago, tapos nawala na siya sa isip ko. Hindi ko na siya nakita from after that day. So, tapos na. Pagkaraan ng mga 1 month, may bumalik sa akin. Ang dami ulit pasyente nakaharang. Lumapit siya sa akin, naalala ko siya. Sabi niya, Doc, tingnan mo. Pagtingin ko, scar na lang, tanggal na. Tuwan-tuwa na siya. Wala na siyang bukol, parang ganito. Wala na siyang bukol. Sabi niya, Doc, salamat, wala na akong bukol. Ganun lang kabilis Kaya sinasabi ko sa inyo, ipa-opera nyo na yan. Magkano operasyon sa goiter? Sinabi ko na, Initial, 3,000 to 4,000, baka 1,000 to 2,000 pang laboratory, mga 4,000 to 5,000 hanggang makaabot ka sa operation. Doon sa operation, baka another 5 or 10. Pero ayoko maghihintay kayo ng 15,000 to 20,000 na hawak nyo bago kayo magpapa-opera. Ayoko yan. Mali yan. Hindi kayo makakahawak ng 20,000. Huwag mo na isipin yan. Meron kang 500, 1,000, pasok na. May 500, 1,000, pasok na. Kahit walang pera, pasok na. Pasok na muna. Kasi pag hindi kayo papasok, hindi nyo na gagawin, lalaki na yan, tapos na. Yung cancer, kalaban natin, mabilis yan, tridor yan. So, sinabi ko, kahit konti lang pera, sugod na sa government hospital, sa mas maliliit, baka mas okay. Pero kung yung mga ibang malalaki, kung hindi naman ganun katagal, tapos tiyaga. Pag hindi kayo nakapasok sa isang government hospital, pinahirapan kayo, lipat kayo sa iba. So, finally, kailangan mo operahan para sa pamilya mo yan, Pag hindi kayo magpa-opera, gugutumin mo ang pamilya mo, kawawa mga anak mo, hindi makakapag-aral, ibebenta nila yung kalabaw, yung bahay para sa'yo. Huwag niyong gawin yan, kawawa anak niyo. Number 2, para to sa inyo, para mabuhay, para sa inyo, para mabuhay. And number 3, para sa Diyos, para magawa mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ayaw naman ng Diyos na matapos kang ganyan na baldado. Siyempre gusto niya, magawa mo yung mission mo dito sa mundo ng healthy. Yan naman ang goal natin. Diba? Kasi pag hindi tayo healthy, mahina ang bansa natin. Kaya mahina ang bansa natin, daming may sakit daming anemic daming may bukol Pero pag healthy kayo, kinig kayo sa mga page natin, sinishare nyo itong FB Live natin, lalakas ang health ninyo, lalakas ang ekonomiya, makakatrabaho kayo, magiging productive kayo para sa bayan. Okay? Salamat po. Pakishare na lang itong video. Panoorin na lang replay. Sana nakatulong po ako sa inyo. God bless po.